sa farming, sa gold platings, talagang namamaximize niya. Kumbaga, nanunuot na sa balat ng kalaban yung mga kurot. Nung una, kurot lang naging akot eh. Yun yung ginawa dito eh. Dinakot. Dinakot na! Di ba lahat na nagka-rhyme nun? Pero pasok na tayo sa line of doon. Game number 2 ang for match number 1. Go to TNC Voltes PH laban sa Twisted Rising. 0-1 na po yung current score natin. Ito naman ang ating Real Emblem build sa mga gusto mag-experiment or sabihin natin more so gumamit ng mga tournament ready na emblems na ginagamit ng ating mga players. Pero ngayon, Maganda yung maganda yung emblem dito ni Tyson. Naka-tenacity siya. So para meron siyang extra survivability kasi alam din talaga niya na kapag tinamaan sa nung lintik na feathered air strike, baka mahirapan lang din talaga siya or hindi na siya mapatay. At least kahit papano, meron siyang dagdag sustainability because of that emblem. And for Twisted Rising, ayaw din kasi talaga nila na sila yung unang ma-set upan pero sumisilip yung dalawang junglers dito. Naramdaman ni Franz na meron ng mga nakaabang dun sa damo kaya naman pipiliin na lamang niyang lumayo. Okay, ngayon para sa Twisted Rising, babalik tayo sa somehow ginagawa nila na sa early, hayaan ka muna namin kuro. Di ba ganun nga yung nagiging buhay? Oo. Hayaan ka namin as long as hindi ka magalaw agad, hindi ka ma-pick off, yun yung isa sa susi talaga nila. Kasi mamaya naman, pagka sumama to, mabilis lang kasi may SOD nga. Pero para sa TNC Voltes, yun naman yung kabaligtaran. Kailangan nila na maaga na mata dito kay Kuro. Hindi sila pwede mag-focus solely on the one lane alone. Pero tayo, mag-focus tayo dito sa may bandang mid lane. Dahil sakto, aangat tayo papunta sa unang pagong ng laban. Ganda na naman nung harang ni Kuya Allen dito. O si Deku, may mga damo naman dyan para makapag-heal siya at mga sakasapak din agad. Nandun si Mark, sumilip pero hindi naaabot pa para matry nakawin yung turtle. Nag-force na mabilisan na dito ang Twisted Rising. Nakunin yon. Hindi na umabot ang TNC, lamang ang Twisted Rising sa objective. Nilagay ni Yusuke yung batas sa kamay niya eh. Kasi law and order. Di ba? Nandyan rin naman yung mga pangtusok niya. And of course guys, yun yung pang-box out na gusto mo kapag may high loss kayo. Meanwhile, ito yung gusto naman sana nilang i-attempt na kill. Kaso si Allen niya, daming tricks ng isang, bukod sa yo-yo tricks, at daming tricks dito ng isang CC kapag naliligiran siya ng ganun. Saka yung first game again ng isang Kaleya, ginamit ni Allen or si Allen yung gumamit. So alam niya na yung alam niya na yung mga tricks na gano'n Alam din. niya yan, Ng nakafocus si Kaleya Mark. tulad yan. Uy, napag-flicker ay Teka. nagka-flickeran sabay bato. Hain sa mga tropa pero doon yung ulti ni Yusuke para magkaroon ng pathway palayo pero enough yung damage na nagagaling mula dito kay Zeno. Carl? At nandyan lang din naman with a shadow kill. Hindi aabutan, makakatakas pa nga si Marks. Pipiliin lumayo ni Carl. Pero doon sa may bandang itaas, tumatrabaho lang si Kuya Allen. Okay, ang bilis ng liko dito, pababa. Parang problema, aware siguro na siya yung best next option kapag nakakakuha ka ng kill. Mas malapit eh. Ako na ito eh. Alam niya na yan eh. Nararamdaman niya. Isa siya sa pwedeng i-express agad dito ng TNC Voltes. Pero tama ka na ng point out mo dito si CC or yung si Allen. Na sabihin natin, nalugi tayo doon. First blood pa lang naman. Ang importante, sa laning natin sa sides, hindi tayo nalulugi. Tama, nakakuha ng lamang doon si Allen. And ngayon, nakikita din natin, isa lang naman na pick off sa kanila. And yun din talaga yung nakakatakot sa possible pick off potential na meron dito ang TNC Voltes. Si Deku, napa-flicker out. Ganun din yung mga ginagawa ni Allen nung game 1 eh. Yung tipong siya yung sisilip, pero wait lang, may naset upan at na first down, ganun kabilis. Mawawala si Yusuke. Siya na naman. Yun na naman. Pero ngayon, silip. TNC Voltes. Uy. Ay, bakit dyan ka sumilip? Naku si Franz ang bibigyan, buti na lang. Dalawa sila at naghatian na tila ba magkapatid si Tyson na yung binabanatan din dito ng TNC Voltes. And this is gonna be a possible free turtle para sa TNC. So ngayon, mas hati yung responsibilities pero medyo nakakakaba yung SOT doon para kay Kuro. Pero babalik nga tayo dun sa somehow, kailangan mo kasing i-distinguish kung ano ba talaga yung objective for TNC Voltes. Ngayon ang objective nga nila, hindi lang objective, but also pumuro ng mga kills. And besides that, yung paghati-hati nila, dividing and conquering, kung ano ba yung kailangan nila dito sa mapa. Kailangan natin ng number sa goal, kailangan natin ng number sa objective, at kailangan din natin ng number sa kills. Lahat yan na-check off dito sa listahan ng TNC Voltes. Ito na naman yung TNC na alam naman nila
nila kung saan sila at paano sila lalamang. Ang kailangan lang ulit nilang gawin dito, panghawakan na yung lead na yan at maging maingat din sa mga initiations. Kasi kanina, nakita naman natin sa game number 1, sila yung may gustong sumurpresa, nagagawa nila. Nache-checkan nila yung mga Tama. checklist na dapat nilang gawin. Ang kaso lang, umaabot sa punto na nagkakaroon na ng maling targeting. So ngayon, na sila yung lamang sa items, kailangan na nilang ma-maximize to. Hindi kasi pwedeng puro gusto lang, kailangan may gawa din. 'Di ba? Yung dalawang G na yan ang kailangan yung tandaan. Ano yung Pag gusto may at gusto, gawa. kailangan gawin mo kung ano yung kailangan. Pero minsan may mga hindi kailangan na prevent naman sana, katulad no, na-prevent naman ni Allen na mapuruhan siya. Uy, But still, ayaw pa uwiin ni Gatsu doon. na-prevent din umuwi. Diba? Kung may gusto, kailangan mong gawin. Gusto niyang wag pauwiin. Oo. Ayun, binaril dun sa brush area. So, yan si Voltes, maganda rin talaga kasi yung kits nila for the early games. madali, oh. Talagang lalamang sila dito sa early game at medyo nakaramdam si Carla. Medyo nakaramdam Ay, si Carl pero labot! flicker setup sabay palimag ganun lang kabilis para sa TNC pumikoff ng isa si Carl yung nasurpresa pero pwede rin silang mag-abang dito sa gitna pwede silang mag-counterplay Pwede pa ang isa. kaso lang si Deku yung unang haharap may feathered Oh. airstrike na dapat isipin sabay lapag ng Easy Boy flicker out mula kay Deku ganun lang din kabilis para sa kanya nabubuhay at dun sa may taas may 1v1 for the two marksmen nag-flicker in si Kuro Oh. enough May yung marks, damage sa niya pero nandito lang din naman ulit si Marks mas fun ng onte nandyan yung passive niya pero lumayo siguro pinili na huwag makipaglaban kasi alam niya na pwede siyang mapatay pero dito sa turtle retry lang yung kailangan ni Franz ang kaso lang si Allen nakabantay na naman Tinalian sa leeg. Pero ngayon, hindi na zero yung kill score for Twisted Rising. Unti-unti na sila nakakabawi. Pero nandun si Zeno Solo! ang ganda nung target sa likod sabay balibag din naman dito to make a counterplay mula sa TNC hindi nyo mapapatay yung tropa hating kapatid kami sa damage output na pwedeng ibigay ni Carl. Ayaw magpa-analyze ng mga teams natin ngayong 40. Dahil after a kill, meron na namang isa. Pero ngayon may pagkakataon na tayo silipin ng ating Realme in-game equipment. Sa ngayon, ay chop suey nga yung nagiging trend. Hindi dahil sa healthy ito. Oo. Kung ano lang yung kailangan mo muna Tama. as of the moment. Especially yung elegant gem. Kapanahunan pa to nila Purito. Pero hindi mo na binubuo talaga yan. Sapat na elegant gem muna siya. Pero ito yung di ata sasapat. Yung Si kakunatan. Marks, yung bibigyan, nananahimik lang kasi dapat. Pero ngayon, naging maingay ang laban. Sumisipat at ready. Dito, sumugod Allen? ang Twisted Rising. Si Allen ang maharap at mukhang matidil naman yung damage ng TNC Voltes. Ang kaso lang, mabibigyan din agad itong si Deku ng rin yung Cookie Shadow Kill sa may bandang gilid and for Twisted. Hindi pa rin sila naging successful sa pag-push. Oo, nakakuha sila ng 2 buhay, pero yung depensa pa rin ng TNC yung mas nananaig dun sa gitna. Hindi kami successful sa mid, dito tayo sa top lane. Puro securing Oo, objective naman, no? here onto the top lane. Na sinabi nga natin, bigyan mo siya ng espasyo, bigyan mo siya ng pagkakataon, patutunayan niya kung bakit worth it na ngayon ay lumaro na siya ng week number 4 natin. Speaking of 4 kill score na ngayon for Twisted Rising habang 3 naman sa TNC Voltes. Kanina, 3-0 tayo. But in an instant, ano yung nangyari? Bakit lumalamang? Bakit nakakasabay ni Twisted Rising? All because of the item at chop suey build kung tawagin nga dito sa ating mga items na kung saan bakit masakit na nga rin din si Allen naka war axe na rin po siya by the way so hindi lang siya nag-focus on to solely acknowledging and soaking up all the damages but kailangan kasi may hagod yung mga linya ng yo-yo blitz niya Grabe okay yung tapang nila dito, no? Hindi sila takot na ma-engage sila nung Kalea. Alam nila na kaya nilang lumaban dito. Yun nga lang! Pagpasok sa Shadow, nahuli siya. Imbis na siya yung magsabi ng arise. Mukhang wala. Siya muna yung mamamatay. Hoy, naku, medyo mahirap talaga yan. Pero maraming aray yung mga nakita natin na narinig. Ayan. From 4 to 4 kill score. Yung Lord ay buhay na rin naman, pero hindi makakawala na eyes on this Lord here for Deku and Gotsu. Nadamay na rin si Marks. Members of Twisted Rising, naghahanap-hanap ng kanilang matatarget. Si Marks ang pumasok. Si Marks ang bibigyan kung sinong nasa harap. Pwede na natin yan. At ngayon, kailangan lumayo si Yusuke. Kailangan niyang respetuhin yung damage na nagagaling mula sa mga bala. Itong si Gatsu. At ngayon, mukhang back to square one. Pero si Kuro na naman. Parang
hindi nawawalan ng ginagawa Eh, si Kuro. napakasipag na tao. Tsaka kung sino kasi yung nagmamaharap, binababa nila. Tama. Oo, Kung kaya may tinataas, binababa dito. Oo. Kahit ikaw nasa harap, ibababa ka rin ngayon. Pero Binaba airstrike, na. ginamitan din naman doon ng Easy Boy. Pero retry lang yung kailangan dito nila Kuya Carl para ma-secure yung Lord. Maghahabol ang TNC Voltes. Pero ready din si Daiso dito. Nakamay na hilo ng onti si Franz. Ito na si Mark with a flicker. Set up kahabol. at nahuli si Kuro. Anong Kuro-Kuro? Ito ang sa inyo. Ito ang tunay na kwento. Kaya namin kayong pitasin at kaya namin kayong pabagsakin. Eto, legit check. Nakuha na nga lang din nila isa sa pinakamasakit na miyembro ng TFR. And so far, kanina nga sasabihin ko sana na hindi dapat yung Twisted Rising yung naghahabol kasi lamang nga sila kapag more so na nagdidikit-dikit yung mga members ng TNC Voltes. Pero ang hindi nila in-expect was that yung mga ganong aggressive na chase down here for Marks ay nag-equalize onto a greater setup kasi nga hindi na kailangan na mailaalay dito ng Gods yung posisyon niya, hinahain na lang sa kanila yung mga gusto nila. At ngayon para sa Oo. Twisted Rising, sabihin man natin napitas dito sa Kuro, but still, you cannot eliminate the fact na mabilis pa rin yung magiging arrest mo dito. Mabilis pa rin yung delivery of damage. Pero ngayon mabilis na aatake yung Lords may bandang taas ng TNC Voltes. Mukhang madedepensahan lang din naman to ng TNC kasi for Twisted, hindi naman siguro. Sige, dyan kayo sa taas. Dito ako sa gitna pero nandun na naman yung airtime. Yung setup mula kay Marks, ready ang TNC para mag-follow up. So, nakakuha pa rin sila ng isang kill. At talagang dikit yung laban dito. When it comes to the kills, dikit na dikit. Pati sa goal, 300 lang yung kinakalamang. Pero nandito delikado si Deku. Hindi na naman siya yung pinatakas. sibot. Publicker lang yung kailangan at makakalayo pa rin siya. Ngayon, Bumalik. lumipat si Kuro dun sa likuran ng kaso lang siya rin yung reverse down at isang pinapatumba dito ang Twisted Rising. Pero bumawi lang din na si Kuya Carl palitan. Sagutan lang din talaga. Pero wait lang, hindi pa tapos yung laban. Si Franz, nandun yung Shadow. May kasama pong pindot ng EP. Napakabilis ng Grabe, no? daliri. Kasama talaga yung sa combination ng mga junglers natin eh. Kasi kanina pa talaga sila nagre-recall na dito, pati mag-e-emote. Pero ngayon, that was a very crucial na pick up kay Carl. Kasi kung hindi siya nakakuha ng double kill doon, naging one-sided super yung mga na-accomplish ng TNC Voltes. Although technically, hindi pa naman tapos yung laban. Susunod pa, pinagatian ng kapatid. Grabe naman din si Zeno. At grabe din si Deku kasi ready siya dun sa likuran pero tinamaan ng sipat. Ang tanong lilipat ba? Ang sagot ay oo. Pero nandun naman si Marks na pa-flicker at mukhang hindi na siya makakatakas pa. Pero nandun na set upan yung Easy Boy. Mukhang sila yung magiging delikado. May feathered airstrike na gagamitin kaya medyo mapapalayo din ang Twisted Rising. 1-for-1. Roamer para sa roamer lang ang magiging sagutan ng dalawang koponan. Dikit na dikit talaga ang laban. Mission failed successfully. Dahil nakita pa natin yung EG Boy man ang napalibag. But still, nakuha pa rin naman nila. Naging 1-for-1 yung trade-off natin. Pero hindi pantay sa mapa, pagmamasdan natin uli yung mga tore na nababasag dito ni Kuro. Sabi nga natin, hindi na lang siya nagpapadala sa mga pakurot-kurot, but also sa paghahakot nga ng mga malalaking objective. Doon man lang makabawi or doon man lang medyo makapantay at Twisted Rising sa TNC Voltes. Babalikan din natin dito yung napakagandang sequence and habol nga nila, Marks. But remember, pag mali yung nahahagis, it might backfire. Pwede kasi mas pinalapit mo pa yung huhuli sa inyo. Kaya pala ang ganda din nung Vexana. Oo. Kasi additional target pala siya para sa Kaleya. Pero wait, nakita si Kuro. Kung ikaw ang wanted, napilitan siya gumamit ng Wind of Nature, sabay si Katsu muna ang bababagsakin. Walang sasambahin ang Twisted Rising. May Easy Boy na gagamitin pero na-set up nga na si Carl at mukhang bibigyan din. Natago Pero si dun sa Franz, gilid, nakapatay din ng isa si Kuya Kuro. Nag-aabang si Franz. Nag-check push dito ang Twisted Rising. Mukhang ang call, mag-lord at ang TNC, pwede silang lumaban, pwede rin hindi. That was a very nice goal for Twisted Rising kasi enough naman na namang box out dito si Yusuke. Ayan na So, nga. masasecure agad yung Rush Lord so dito. Even though na nagkaroon ng sacrifice, but still, this is a Lord that we're talking about. By the way, pangatlong Lord na to sa laban na to. 14 minutes into the game and Twisted Rising, sa objective sila bumabawi. Looking at the bigger picture sa ating realme in-game equipment, mapapansin natin may gap ng konti dito si Godsu. Pero ang problema, napapatay, naaabot na siya, which means na hindi sobrang laki. Vice versa here sa hawak naman na equipment ni Kuro. But you mentioned kanina, medyo na-force yung Wind of Nature na Oo. mag-win siya. Pero
without Kuro, medyo kinakapos sa panghabol, pang-deliver ng damage dito yung Twisted Rising. So far, maganda rin naman yung mga nailalatag na Eternal Guard ni Daizo. Sobra. Pero sa ngayon, medyo nagiging messy talaga yung pareho nating team sa kanilang mga nagiging accomplishments. Kasi after kill, laging merong bawi. Kaya dikit yung kill score natin, 11 to 10. 15 minutes into the game, yung Lord mamarcha sa taas at si Kuro mamarcha sa baba. Ay, walang tinamaan ng sibat at enough na yung oras para mabigyan si Kuro. Kanina ka pa kurot ng objective. Ayan sa yung kinurot at tiniris. Ngayon, ng TNC Voltes. Kinurot na nga, inapakan pa, tiniris pa. Ganun sila kagigil dito kay Kuro. At ngayon, para sa TNC Voltes, a very successful defense plus take off on Kuro. Ngayon, magre-reflect yung sinasabi ko na pwede silang hindi matakot. Si Allen na naman yung tinatry nilang bigyan at ngayon, mukhang successful na sila. Ito yata yung sumakses ka na eh. Pero yung TNC, ang goal lang muna, makapush ng Torre din sa gitna. Hindi na nila kailangan imagine pa. Medyo Uy, uy, uy. tumataas na doon ang Grabe TNC naman. Voltes. Successful yung kanilang naging opensa and pick-off. Pero for Twisted Rising, kailangan na nilang iwasan yung ganung mga moments. Hindi pwede makampante siguro. Di With pwede. the SOD alone, kahit sabihin mo yung flicker ka. Pero pag pinagtulong-tulungan ka ng ganun, tapos may isang kalaya pa na nakaabang, Wala. parang pwede mo talagang ilista muna. Pero ngayon, sa listahan ng ating real gimmick content, ay unlock item na by the way dito yung Nolan ni France. And as well as finishing off with the BOT dito sa Hayabusa naman ni Carl. So kung one-on-one naman, may pangsabay. Problema lang naman din kasi talaga ni Carl is because of the recent adjustments, di ba? Is nagkaka naman ng konting reflection pero yung mga outmaneuver kasi ng ibang mga members sa TNC Voltes na nakakapagpahirap sa kanya. Si Franz ang hahabulin dito at ang Twisted hindi magiging successful sa pagkakataon na yon. Ang daming pinuhos ng Twisted pero hindi sila nag-rise kasi tinakbuhan lang sila ng Voltes. Maganda yung pwesto ng ilang mga miyembro dito ng Voltes. Dalawa silang nag-aabang, si Zeno at si Katsu. Pero pwede rin kasi Hindi naman, si mapahamak Bato. dyan. Okay, nararamdaman natin ngayon ng tumataas na tension sa may bandang baba. Pero wala Habang pa rin dito sa may bandang mangyayari. mid lane, ay ang focus at ang focal point talaga ng ating laban is going to be the third Lord. Sa Lord no? talaga. Sa Lord pa rin talaga tayo nakabase. Dahil nga, ang laking bagay no nagkaroon nga ng adjustment sa Lord. Oo. Kahit hindi evolved Lord ay masakit na alone. Pero 18 minutes, pwede nga i-reset pa to eh. Pero para, ay, ano ba? Ano ba Re-reset- gagawin nyo? Re-reset Mukhang ba? i-reset naman din nila kasi si Yusuke na yung binibigyan pero hindi. Laban all in ang kaso lang na first down si Carl. Naku po! Pwede na tong balik Puro- na rin ng TNC Voltes na flicker in. Nagkaka-flicker rin na. At ngayon itutuloy lang din talaga harap-harapan. Nakuha na pala ni Kuya Franz yung Lord. Focus kayo sa team fight. Ako focus sa objective. Ang Nahuli. kaso lang, ito ang Focus din sa kapalit. kanya. Buhay din niya. 2 for 1 pero may kasamang Lord ng TNC. At ngayon, sa hinaba-haba ng mga pangyayari, 18 minutes na tayo 40 for Twisted Rising. Binitawan nila yung Lord pero medyo nagkaroon din ng agaw or sabihin natin pick-off moment doon kay Carl. And looking at this one, nakita rin naman natin na maganda yung naging position doon ni Kuro. Sakto rin yung bagsak ng Eternal Guard. Remember, deathless pa ngayon si Daiso. So, swak sa banga yung gantong klase ng mga sabihin natin pag-defend and as well as yung pagkahuli niya sa mga members ng TNC Voltes. Pero what's happening right now is yung Lord, sabihin man natin sumakit to, sabihin man natin no recent pa siya sobrang kunat na. Pero ito yung medyo makuna talaga, kaso hindi yata kagayanin ng kunatan niya. Nabuhay Ay, pa rin nakasurvive. si Yusuke at si Marks pa nga. Yung pwede nilang bigyan at tundin. Naging target ni Carl, si Katsu ngayon. Idagdag mo pa si Marks, dalawa na agad yung nakuha ng Twisted at ganun lang kabilis, matutwist na naman nila ang storya. 14 to 14 kill score. Pantay na naman tayo pagdating dito sa mga napapatay na magkabilang kupunan. Pero almost 20-minute game time. Pero still nararamdaman natin na kind of a seesaw battle 50-50 pa rin dito sa mapa. Kasi pareho lagi may mga nakukuha dito na crucial members such as the gold and the jungle. Pero ngayon crucial yung magiging push na Twisted Rising. Grabe, niretry pa. Niretry pa ni Kuya Franz para lang maklear yung minions pero meron pang problemang kailangan kaharapin dito sa may bandang ibaba pero ganun lang din kabilis ang disiplina ng Twisted na sige
Hindi na namin ipipilit pa. Gusto namin slowly but surely i-take yung game. Dikit man sa kill score pero unti-unti nang nahahawakan ng Twisted yung lead. Usapang control sa laban. Okay, late game, TikTok timers is in. Kailangan na nila ng rest 7 sa isa't isa. Oo. Respeto muna. Tama. Para dito sa magkabilang kupunan. Pareho Rest 7. nilang tila ba namamaliit yung mga ganitong klase ng mga chase down at shakedown. Pero 5 kasi yung problema nila dito. Ang dami. 5 miyembro ng Twisted Rising na laging handa rin kung sakaling kay Allen pupuro. And remember si Allen, he will gladly sacrifice himself lalo na't may kuro naman na nakaka-free hit. Pero sa pagkakataon nito, ay yung dalawang post-4 pa lang natin or na lang natin ang untouchable, Zeno and Daizo. Yung labanan ng Force and Vexana ay sobrang ganda rin actually. Ang lagi nating na-highlight yung mga bala, yung mga sibatan. Pero what about our post force? Kasi kanina, ang ganda lagi ng mga Curse of Crow by the way ni Zeno. Yup. That's also another additional na crowd control kung tuturingin. Di ba si Very tumatama? Meanwhile, for Twisted Rising, yung mga Deadly Grass kasi ni Daizo, yun yung mga nakakapagpapaliw, literally nakakapagpa-terrify dito kay La France. Kaya na accomplish nila na tila ba kapag may nakuhang Lord, okay lang, bawi tayo sa kills. Pero ngayon, sobrang pantay, QWERTY, pareho nilang talaga. nakuha ang tamang timpla. Pero yung timpla dito sa Lord, kanino ba mapupunta? Dito sa pwestuhan, pwedeng magsimula yung tamang timpla na yan. Sumisilip si Deku. Talagang hinahawakan niya lang yung mga pwestuhan sa may gilid ng Pwede Twisted. clearan siya. Pwede rin namang mag-all in dito ang TNC Voltes. Nag-aantay lang sila ng tamang target. Nag-aantay lang sila ng oras. Merong conceal yan. Tapos pwede silang mag-all in. May flicker din dito si Marks. Pag may sumilip, pwede nilang bigyan talagang pasensya, pero si Allen ang humarap at si Allen yung bibigyan, pero fade out lang pala. Nag-flicker na rin si Daiso, sabay lapag ng Easy Boy. Pero ganun, sa dami ng nangyari, Tabla. walang nangyari. Okay, tabla pa rin tayo dito. Dahil parehong may flicker na exhaust, that's on to Godsu at Daizo. Pero sa ngayon, tabla pa rin yung nangyayari. Lock item na po ang karamihan, except sa mga roamers natin, syempre. Tsaka palang nakaka-catch up yan. Pero speaking of catching up, from behind kanina si Godsu, di ba? Pero ngayon, kaya na nila mag one-on-one ni Kuro. Nakadepende to sa mga silip. Will they force an error onto TNC Voltas o sila yung mafo-force na magkaroon ng error? Grabe no, wala talaga silang ginagawa. Basta-basta, hanggat hindi sila sure. Wala bang nangyayari? Yun nga yung matindi. Ang daming nangyayari pero walang nangyayari. Kung pwede lang din na manood na lang muna rin tayo. So, Diba? sobrang tindi kasi ng mga pwestuhan nila dito. Lalong-lalo na yung paghawak talaga ng TNC Voltes dun sa pwestong left mid bush. Pero- At the same time, wait, Conceal, nag-conceal. Mong ito na yung gusto nilang gawin. Naghahanap na sila. Nakita yung dalawa sabay set up. First, kay Carl. Bibili pa ng Immortality by Encel. Medyo paldo na rin talaga. At siguro nakaka-free hit lang naging target. Bagsak si Gatsu ngayon. Kulang na ng isang miyembro ang TNC. Paano pa sila mag-bolt in kung unti-unti nang tinitwist ng TMR yung laban? Kumpleto pa ring 5 ang Twisted Rising. At mukhang ang call tapusin na lamang sa gitna kasi dalawa ng miyembro na lang ng TNC ang natitira. Unti-unti nang umaarangkada. Ayan na. Ito na yata talaga ang tamang Ayan na. timpla ng feathered airstrike na si Allen. Ang target lang talaga si Zeno. Immortality Pop. Focus lang sa goal. Ang kaso lang, wala silang minions. Nag-Winter Crown pero mamamatay pa rin. Wipeout secured by TMR at ngayon, nag-aantay na lang sila ng minions. Magra-rise on top. Twisted Rising will secure a sweep. Walang magagawang twist pabalik ang TNC. Twisting the game into their favor is going to be a 2-0 sweep by Twisted Rising. Apiran mo. At naapiran na nga lang din nila coach din dito si Daizo. What a good game, well played na nga lang din. Para din syempre sa TNC Voltes by showing us a great game. Two long games tayo. Match number 1 alone pa lang yan for team. But still, props pa rin sa mga players natin dahil grabe din yung stamina. So there's no twist needed para sa sweep dito na Twisted Rising. And all in all, what a great impact din doon sa naging last
extended clash and waiting to finish off the game number 2 tayo doon. Parang doon na lang yun na yung pinaka-highlight ng game. Ganda nung again, ganda nung intentions talaga ng mga rovers, yung pagsidep din talaga ni Marks. Nahuli niya nahuli niya si Carly. Siyempre, pag may intention, may action. Tama, ginawa niya yung aksyon na kailangan. Ang kaso lang, nakapag-buy and sell. Tapos, nung nakapag-buy and sell, edi hindi namatay, siguro nakaka-free hit lang. Tsaka siguro tinignan ko sa tatama yung Predator Strike, di ba? Nandun siya sa likod. Si Godzu lang talaga tinitig niya. Namatay si Godzu. Akala ko mahuhuli siya kasi nakapaglatag ng Predator Strike. Lumipat siya. Grabe yung batang to. Napaka... Liksi, no? Liksi. May isa pang term doon eh. Hindi siya makulit. Pero Pero ang kulit. ang gaslaw. Ayun, mga gaslaw. Ayun, ang likot kayo na action kung akala mo ako yung Moskov. At basta naiintindihan ka nila. Basta, ang alam nyo na, gets na. Press 1 ko naintindihan nyo na. Mukha namang naiintindihan ka nila. Yung mga ganun-ganun, parang ganun din talaga yung ginawa ni Kuro kanina. Pero ito, para mas maintindihan pa natin na nangyari sa game number 2, sasamahan muna tayo dyan ni Josh K.